Buntis ako, Miguel. Magkakaanak na tayo. Nakangiti na saad ni Cassandra sa natigilan na nobyo. Anak? Nagbibiro ka lang, Cassandra, di ba? Totoong sinasabi ko, Miguel. I'm sorry. Hindi pa ako handa na maging ama. Alisin mo ang bata, Cassandra. Seryoso na saad ni Miguel na nagpaseryoso sa anyo ni Cassandra. Ano ang gagawin ni Cassandra gayong hindi tanggapin ni Miguel ang batang ipinagbubuntis niya? Magandang araw, Angels. Isang story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay paki-like po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pagbukas ng pinto, sinalubong si Cassandra ni Miguel ng ngiti. Ngunit mabilis ding nawala iyon nang makita nitong namumugto ang kanyang mga mata. Cassandra, may problema ba? Hindi na niya napigilan ang pagluha. Tumayo si Miguel, lumapit at marahang hinawakan ang balikat ng dalaga. Hey, sabihin mo anong problema, Cassandra. Miguel, kailangan mong malaman to. Hindi ko na kayang itago. Kinunot ng binata ang noo, halatang kinakabahan. Ano nga yun? Humugot siya ng hininga. Saka marahang inilapag sa mesa ang maliit na bagay sa bag niya na ang pregnancy test. Miguel, buntis ako. Magkakaanak na tayo. Aniya, pilit na hinahagilap ang reaksyon ng nobyo. Ano? Cassandra, nagbibiro ka lang, di ba? Totoo, Miguel. May baby na tayo. Ngunit hindi tuwa ang sumilay sa mukha ng lalaki, kundi takot, galit at pagkataranta. Cassandra, hindi pwede to. Hindi ngayon. Alam mo, papasok ako sa malaking negosyo ni Lolo. Alam mo, may inaasahan sa akin ang pamilya ko. Miguel, anak mo to. Anak natin. Pakiusap niya. Hindi pa ako handa na maging ama. Sigaw ni Miguel. Hindi na naitago ang panginginig ng boses. Ba't lalo nang hindi pwedeng malaman to ng pamilya ko? Hindi nila matatanggap. Lalo na at hindi ka nila kilala. Parang dinurog ang puso ni Cassandra sa huling linya na sinabi ng nobyo. Miguel, ano bang ibig mong sabihin? Mahal mo ako, di ba? Umiiyak na saad ng dalaga. Napapikit ang lalaki. Naglakad palayo. Cassandra, kailangan mong ipaalis yung bata. Ayan ang pinakamabuting paraan para sa ating lahat. Galit ang nadarama ni Cassandra sa sinabi ni Miguel. Para bang lahat ng pag-ibig na ibinigay niya ay biglang naglaho. Miguel, paano mo nasabi yan? Anak mo to. Anak natin. Cassandra, please. Kung mahal mo ako, gagawin mo to. Ayokong masira ang pangalan ko. Ayokong mawala ng tiwala si Lolo. Hindi pa to ang tamang oras. At yun ang pinakamalinaw, na ang pagmamahal ng binata ay hindi kasing lakas ng takot nito sa pamilya, sa reputasyon, sa mundo nito. Marahang umatras si Cassandra, pinunasan ng luha. Kung yan ang tingin mo, kung yan ang desisyon mo, ako nang aalis. Cassandra! Hindi ko ipapaalis ang anak ko. At mula ngayon, hindi mo na kami makikita pa. Galit na saad ng dalaga bago iniwan ng nobyo. Magdamag na halos hindi nakatulog si Cassandra. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Miguel. Nagkamali ako na minahal kita at binigay ko sa iyo ang buong tiwala ko, Miguel. Pero ito ang tatandaan mo. Hinding-hindi mo na ako masasaktan muli. Umiiyak na saad ng dalaga sa sarili. Pagsapit ng umaga, pagod man at mabigat ang puso niya, tinungo niya ang restaurant kung saan nakatakdang makipagkita siya kay Isay, ang matalik niyang kaibigan mula kolehiyo. Pagpasok pa lang niya, agad siyang napansin ni Isay. Kumunot ang noo nito nang makita ang pamumugto ng mga mata niya. Cassandra! Diyos ko! Ano na naman tong nangyari? Halika nga rito! Hindi pa man siya nauupo ay napahagulhol na siya.
at agad siyang niyakap ni Isay ng mahigpit. Sabihin mo sa akin ang lahat. Bulong nito. Huminga ng malalim si Cassandra. Sinubukan pang pigilan ang luha, ngunit kusa itong bumagsak. Isay, buntis ako. Nanlaki ang mga mata ng kaibigan, ngunit hindi ito nagpakita ng panghuhusga. Bagkus ay hinawakan nito ang kamay niya. Okay, nandito ako. Anong sabi ni Miguel? Doon tuluyang gumuho ang boses ni Cassandra. Gusto niyang ipaalis ko ang bata. Ayaw niyang malaman ng pamilya niya. Ayaw niyang masira ang pangalan niya. Napasinghap si Isay. Halatang galit. Napakasama niya. Hindi mo deserve ang ganyan, best. Ni hindi malang niya inisip kung paano ka. Paano kayo ng baby? Tama ba tong ginawa kong palayo kay Miguel? Tama. Kung hindi ka ipaglalaban ng lalaking yon, hindi mo kailangan ng presensya niya habang naghihirap ka. At hindi mo ipapahamak ang anak mo para lang sa takot niya sa pamilya niya. Napahigpit ang hawak ni Cassandra sa tiyan niya. Pero, paano ako? Paano ko bubuhayin tong mag-isa? Huminga ng malalim si Isay. Tumuwid ng upo, parang nakaisip ng plano. Best, sumama ka sa akin, sa probinsya namin. Napatingin naman si Cassandra na halatang nagulat. Ha? Isay, hindi ako pwedeng basta... Makinig ka muna. Tahimik doon. Walang nakakakilala sa'yo. Walang Miguel. Walang pressure. Sa amin, puro bukirin. Sariwang hangin. Mababaitang mga tao. May bakanting maliit na bahay si mama na pwede mong gamitin habang buntis ka. Ako nang bahala sa lahat. Isay, maraming salamat. Hindi kita pwedeng pabayaan, Cassandra. Kung kailangan mo magsimula ulit, doon ka na magsisimula. Para sa iyo at sa baby, magtutulungan tayo na palakihin ang anak mo. Naluha si Cassandra sa sinabi ng kaibigan. Matagal siyang tumitig sa kaibigan. Parang hinihingi ang lakas na hindi na niya makuha sa sarili. Sigurado ka ba? Hindi ba ako magiging abala? Ano ka ba? Kung may abala man, edi mag-abala si Miguel na hanapin ka kung sakaling magbago ang isip niya. Natawa si Isay, sabay punas sa luha ng kaibigan. Bahagya silang natawa, pero may kirot pa rin sa puso ni Cassandra. Salamat, Isay. Tama ka, kailangan kong lumayo para sa anak ko. At noon niya napagtanto, ang desisyon niyang umalis ay hindi pagtakas. Ito ay pagtatayo ng bagong buhay na malayo sa sakit, malayo sa pagpilit. Isang simula para sa kanya at sa batang nasa sinapupunan niya. Mabilis ang paglipas ng 3 taon para kay Cassandra. Sa probinsya ng San Vicente sa Batangas, natagpuan niya ang tahimik na pamumuhay na hindi niya naranasan sa syudad. Kasama ang kanyang anak na si Cedric, 3 taong gulang. Maputi, singkit ang mata, at may lahing halatang hindi maitatanggi na kamukhang kamukha ni Miguel. Araw-araw ay puno ng ingay sa maliit nilang bahay. Ingay na musika para kay Cassandra. Ang halakhak ni Cedric, ang tilaok ng manok, ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas, at ang tawanan nila ni Isay habang naghahanda papasok sa trabaho. Sa loob ng mall kung saan sila nagtatrabaho bilang sales lady, simpleng buhay ang meron sila. Hindi marangya, pero sapat para sa kanila. At sa bawat araw na kasama niya si Cedric, alam niyang tama ang desisyong lumayo kay Miguel. Pero kahit gaano kaganda ang tanawin ng umagang yon, may mabigat na anino sa puso ni Cassandra. Lalo na't kaninang madaling araw, muling nilagnat si Cedric at nagising siyang nanginginig ang bata. Best, kailangan na talaga nating ipasuri si Cedric. Ito ang sabi ni Cassandra habang sabay silang nag-aayos sa stockroom. Halatang pagod ang mata ni Cassandra, ngunit pilit niya itong nginitian. Pinacheck ko na noong nakaraang araw pa. Sinabi ng doktor na may problema raw sa puso niya. Kailangan daw maoperahan agad. Mahina niyang sagot. Magkano? Tanong ni Isay. Seryoso ang muka. 100,000 daw magagastos. Napaupo si Isay
Nanlaki ang mata. Cassandra, saan tayo makakakuha ng ganong kalaking halaga? Lalo na sa sweldo natin. Yumuko si Cassandra. Ramdam na ramdam ang bigat ng problema niya. Hindi ko alam, Isay. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ba pwedeng sa charity o... Sinubukan ko na. Kaso, hindi sigurado kung maaaprubahan at kailangan ni Cedric ng operasyon bago lumala ang kondisyon niya. Napakagatlabi si Isay. Hinawakan ang balikat ng kaibigan. Cassandra, may paraan. Hanapin lang natin. Tumango si Cassandra kahit hindi siya sigurado. Hindi niya kayang ipakita kay Cedric na natatakot siya. Hindi niya kayang ipakita sa mundo na nagkukulang siya bilang magulang. At ang lalong nagpapabigat sa puso niya ay ang katotohanan, hindi niya pwedeng lapitan si Miguel. Hindi niya kayang humingi ng tulong sa lalaking minsang tinawag niyang mahal. Lalaking hindi malang inisip ang anak nila. Hindi niya hahayaan na si Miguel ang maging solusyon. Siya ang ina. Siya ang lalaban para sa anak niya. Samantala sa Maynila, abala si Miguel sa kanyang marangyang mundo. Nasa veranda siya ng malaking bahay. Hawak ang tasa ng kape habang nakikinig kay Trisha, ang kasintahan niya. Elegante, edukada, at mula sa pamilya ng kasing yaman nila. Isang babaeng pinili ng kanyang lola at hindi naman niya tinanggihan. Miguel, di ba sabi mo magpo-propose ka na? Kailan mo balak mag-propose? Tanong ni Trisha habang inaayos ang mamahaling bracelet sa kamay. Napatingin si Miguel, bahagyang ngumiti, ngunit hindi umaabot sa mata ang ngiting yon. Soon, Trish, soon. Hindi niya maitago sa sarili na masaya siya kay Trisha. Maganda ito, mabait, at alam niyang magiging perpekto sa mata ng pamilya niya. Ngunit may parte sa kanya na para bang laging kulang, laging may puwang, at kung bakit, hindi niya alam. Ngunit bago pa man siya muling makapag-isip, tumunog ang cellphone niya. Can you come to the mansion? We need to talk. Now! Saad ng Lolo Andres niya. Tumindig ang balahibo ng binata. Si Lolo ay hindi basta tumatawag kung wala namang seryosong dahilan. Pagdating ni Miguel sa mansyon, sinalubong siya ng malamig na katahimikan. Sa loob ng opisina, naroon ang kanyang lolo. Matikas pa rin kahit may edad na. May hawak ng dokumento. Umupo ka, Miguel. Sabi nito. Sumunod si Miguel. Kinakabahan. Miguel, nakausap ko na ang board. Malapit ko nang ipasa sa iyo ang posisyon bilang CEO ng kumpanya natin. Napatigil naman si Miguel. Lolo, totoo ba? Ngunit, may isang kondisyon. Putol ng matanda. Parang biglang lumamig ang buong silid. Ano pong kondisyon? Ipinatong ng lolo niya sa mesa ang isang folder. Kailangan mo magkaanak at bumuo ng sariling pamilya. Nanlaki ang mata ni Miguel. Ano, lolo? Hindi ko ipapamadang ari-arian ko sa isang lalaking walang tagapagmana. Isang anak, tugo ng pamilya natin. Hanggat wala ka niyan, hindi mo makukuha ang mana o ang posisyon. Seryosong saad ni Don Andres. Parang binagsakan naman ng mabigat na bagay si Miguel. Hindi niya alam kung paano magre-react. Lolo, hindi naman ganun kadaling May karelasyon ka. May mga babaeng lumalapit sa'yo. Pero hanggang kailan ka maglalaro sa pag-ibig? Miguel, tatanda ka rin. Kung gusto mong kilalanin bilang tagapagmana ng negosyo ng pamilya, dapat may pamilya ka rin na pinapangalagaan. Napalunok si Miguel. Hindi pa siya handa. Hindi pa siya sigurado. At sa kaibuturan ng isip niya, may sumulpot na imahe. Isang babaeng matagal niyang sinubukang kalimutan. Isang babaeng iniwan niya. Isang babaeng galit sa kanya. Si Cassandra, ang dalagang nagmahal sa kanya ng wagas pero sinaktan niya. Aminado siya sa kanyang sarili na minahal din niya ang nobya, pero hindi pa siya handang lumagay sa tahimik noon at madami pa siyang pangarap. Kaya kahit masakit para sa kanya ay hinayaan niyang lumayo sa kanya ang dalaga.
At ngayon ay hindi niya alam kung bakit bumalik sa isip niya ang dalaga. Hindi niya alam kung bakit sa dami ng babae, sa dami ng alaala, si Cassandra ang sumulpot. Mabilis niyang iwinaksi ang isip na yon. Lolo, gagawin ko ang lahat para hindi kayo mabigo. Mahina niyang sagot. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi niya alam kung saan magsisimula. Malamig ang simoy ng hangin at tila nakikiramay ang panahon sa bigat ng pinapasa ni Cassandra. Nakaupo sila ni Cedric sa kama. Nakabalot ang bata sa kumot habang hinahaplos niya ang buhok nito. Maputla ang mukha ni Cedric at mas madalas nitong yakapin ang siya na masakit tuwing gabi. Mommy! Marahang tawag niya. Bakit anak? Sagot ni Cassandra habang inaabot ang mainit-init pang gatas na pinainom niya. Nakahawak ang bata sa tasa pero hindi agad uminom. Tumingala muna ito sa kanya na may halong pag-aalala sa mga mata. Masama po ba yung sakit ko? Hindi baby, matapang ka. Magiging mas malakas ka pa anak. Saad niya na pinipigilan ang pagpatak ng luha niya. Pero umiiyak ka po kagabi mami. Napatigil si Cassandra. Kinurot siya ng katotohanan. Tinapatan niya ng ngiti ang anak kahit may luha sa sulok ng mga mata. Namiss lang kita Cedric. Mahal na mahal kita anak. Humawak ang bata sa pisngi niya gamit ang maliliit na daliri nito. Mami, bakit po wala akong daddy? Parang biglang tumigil ang oras sa dalaga ng sandaling yon. Hindi handa si Cassandra. Hindi handa kahit kailan. Ngunit heto na naman ang tanong na iniiwas niya sa loob ng 3 taon. Umupo siya ng maayos. Pinaharap ang bata at hinawakan na magkabilang pisngi nito. Cedric anak, ang daddy mo ay... Hindi niya ba ako gusto? Bulong ng bata at doon tuluyang nasugatan ang puso niya. Mabilis niyang niyakap ang anak. Mahigpit. Parang gusto niyang protektahan ito mula sa sakit na hindi nito dapat maramdaman. Hindi Cedric, hindi ganon. Hindi kanya kilala. Hindi niya alam na nandito ka. Pero alam mo anak, alam ko pag nakita ka ng daddy mo, iyayakapin ka niya ng mahigpit. Bakit po hindi niya ako kilala mami? Huminga ng malalim si Cassandra. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kasi minsan hindi pa handa ang mga tao. Pero hindi ibig sabihin wala ka sa puso nila. At kahit wala ka pang nakikilalang daddy, meron ka namang mami at tita Ninang Isay na mahal ka higit sa buhay namin. Dahan-dahang tumango ang bata. Mami, kapag malakas na ako, pupunta natin daddy ko ah. Napatigil siya. Naghalo ang takot, galit, lungkot sa paghahangad na maging kompleto ang anak niya. Kapag dumating ang araw na kailangan mo siyang makita anak, hahanapin natin ang daddy mo. Kaya kailangan mo magpalakas, okay? Napangiti si Cedric at sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, narinig niya ulit ang mahinang tawa ng kanyang anak. Kahit paano, gumaan ang loob niya. Para sa anak niya, gagawin niya ang lahat kahit pa ang muli silang magharap ni Miguel, ay gagawin niya. Ganon niya kamahal ang anak niya. Abala si Miguel sa pag-aayos ng cufflinks niya habang nakaupo si Trisha sa gilid ng kama ng kondo niya. Tahimik ang babae. Bihira ang ganoong eksena dahil madalas ay puno ng kwento at plano ang bawat pag-uusap nila. Pero ngayon ay tila iba ang paligid. Trish, may kailangan akong sabihin. Tumingin ang babae sa kanya. Tila alam niya ang susunod na mangyayari. Tungkol ba yan sa meeting ninyo ng lolo mo? Oo, may hinihingi si lolo. Mana? Tanong ni Trisha, parang walang anumang emosyon. Hindi lang yun. Gusto niyang magkaanak na ako. Natawa ng mapakla si Trisha. Sabay iling. Of course. Typical ng pamilya niyo. Legacy, bloodline, heirs. Lahat kailangan may kapalit.
Trish, alam kong hindi ito madali. Hindi nga madali, Miguel. Kasi hindi ko kaya. Oo, inaaya na kita magpakasal tayo. Pero wala sa planong magkaroon agad ng anak. Tumayo ang babae at nilapitan siya. Hindi pa tong panahon. May kontrata ko sa Spain. May shoots ako. I'm this close to becoming an international model. Hindi ako pwedeng magbuntis ngayon. Alam ko, kaya nga ano? Putol nito. Kaya nga isusuko mo ko para sundin ang kagustuhan ng lolo mo? Hindi ko sinasabi na isusuko kita, Trisha. Pero kailangan mo ng anak, Miguel. Kailangan mo na bagay na hindi ko kayang ibigay sa ngayon. Diretsyong sabi ni Trisha. Tumayo si Miguel. Hawak ang sentido. Hindi siya sigurado kung galit ba siya, nalulungkot o naguguluhan. Ibig mo bang sabihin, tapos na tayo? Huminga ng malalim si Trisha. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang luha sa mata nito. Hindi pag-iyak, kundi pagbitaw. Hindi ko pwedeng ipagpalit ang sarili kong pangarap para sa lupa, negosyo at mana. Hindi ako kagaya ng mga babaeng handang ibuhos ang buong buhay nila para lang magkaanak at bumuo ng perpektong pamilya sa mata ng lipunan. Napalunok si Miguel. Trisha, mahal kita, Miguel, pero mas mahal ko ang pangarap ko. And you need someone who can give you what your family wants. Inalis nito ang singsing na ibinigay niya noong monthsary nila at inilagay sa mesa. I'm sorry, Miguel, pero dito na tayo nagtatapos. Kung dumating ang panahon na magkita tayo ulit, sana ay mapatawad mo ko. Wala siyang maisagot. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Pero bakit ganoon? Hindi siya nasakta na iniwan siya ni Trisha. Mas gumaan pa ang loob niya. Baka nga hindi sila ni Trisha ang nakatadhana sa isa't isa. Ang babae ay tumalikod. Kinuha ang suitcase at hindi na lumingon pa. Pagkasara ng pinto, naiwang mag-isa si Miguel sa gitna ng katahimikan ng kondo. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa dami ng ingay sa isip niya, isang imahe lang ang biglang bumalik ulit. Isang babae, may luha sa mata, at isang pangalang matagal na niyang tinatago sa puso niya. Si Cassandra. Baka oras na para hanapin kita, Cassandra. At itama kong lahat ng mali kong desisyon noon. Kumusta ka na kaya? Ng anak natin, babae ba o lalaki? Napangiti si Miguel sa kaalaman na may anak sila ni Cassandra. Hanapin niyo siya. Si Cassandra Valdez. Gamitin niyo lahat. Contacts, tao. Kahit saan siya nagtatago. I want her found. Now. Mariing utos ni Miguel sa mga tauhan niya. Hindi na siya makapaghintay. Gusto niyang ayusin ang lahat ng nasira niya. Ang pagkukulang, ang pag-abandona, at ang sakit na binigay niya sa babaeng nagmahal ng totoo sa kanya. Hapon na nang marating ni Miguel ang maliit na barangay kung saan sinabi ng mga tauhan niyang nakita si Cassandra. Nagpahina sa kanya ang kaalaman na may sakit ang anak niya. Tahimik ang paligid. May mga batang naglalaro. May pagkain ng amoy mula sa karinderya. Malayo sa mundo niya. At doon, sa isang bahay na may lumang kahoy na gate, nakita niya si Cassandra. Nakaupo sa bangkito, habang pinapahiran ng gamot ang maliit na bata na payat, maputla, at halatang hirap sa paghinga. Nakatayo si Isay sa gilid, hawak ang baso ng tubig. Tumigil ang mundo ni Miguel. Cassandra. Halos bulong niya. Napalingon si Cassandra, at sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, parang nagwala ang lahat ng sakit na itinago niya. Natigilan siya. Nanginig ang kamay. Napakapit kay Isay. Si Isay naman ay agad humarang. Miguel, hindi ito magandang oras. Ako na, Isay. Mahinang wika ni Cassandra. Kaya ko. Humakbang si Miguel papalapit. Halos hindi makahinga. Siya na bang anak natin? Tanong niya. Nanginginig ang boses at mga mata. Itinaas ni Cassandra ang tingin, puno ng pagod, galit at sakit. Oo, anak mo, Miguel. Saad ni Cassandra habang nakamasid lamang ang anak nila. Sapat na yon para manghina si Miguel.
Lumapit siya. Pero bago pa man niya mahawakan ng bata, mabilis na tumayo si Cassandra at humarang. Isay, ikaw na munang bahala kay Cedric. Saad ni Cassandra bago hinila ang binata malayo sa anak nila. Hindi mo siya pwedeng hawakan, Miguel. Hindi pagkatapos ng lahat. Hindi mo pwedeng basta pasukin ang buhay namin ngayon na parang wala kang sinira. Mariin itong sabi. Cassandra, please, patawarin mo ko. Patawarin? Pagkatapos mong hindi tanggapin na may anak ka sa akin? Nang kailangan ka namin, iniwan mo kami. Nang kailangan ko ng karamay, mas pinili mo ang buhay na hindi kami kasama. At ngayon babalik ka? Bakit, Miguel? Galit na saad ng dalaga. Umagos ang luha ni Miguel. Hindi siya makapagsalita. Patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko, Cassandra. Dito ako. Gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo, ng anak natin. Cassandra, pakiusap. Sabihin mo, anong sakit ng anak natin? Lumingon si Cassandra sa bata na ngayon ay nakahawak sa dibdib habang pilit humihinga ng maayos. Humigpit ang hawak nito sa laylayan ng damit ni Isay. Congenital heart problem. At wala akong sapat na pera para ipagpagamot siya. Umiiyak na wika ni Cassandra. Muntik nang malaglag si Miguel. Lumapit siya at lumuhod siya sa harap ng anak niya. Nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang noo nito. Anak, patawarin mo ko. Patawad, anak. Pangako, babawi si Daddy. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka, anak. Daddy, bumalik ka na po. Hindi mo na kami iniwan ni Mami? Hirap na saad ni Cedric. Napaiyak si Miguel. Totoong hagulhol. Yung hindi niya mapigilan. Bumagsak ang luha sa sahig, kasabay ng bigat na ilang taon niyang tinakasan. Si Cassandra naman ay napapikit. Kahit anong galit ang maramdaman niya, hindi mawala sa isip niya na kailangan ng anak niya ng isang ama. Cassandra, kung papayag ka, dalhin natin sa Maynila si Cedric. Doon may kilala akong doktor na makakatulong para sa anak natin. Hindi ko hahayaan na makaramdam ng sakit ang anak natin. Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan. Pero wag mong gamitin ang pera mo para kunin siya sa akin. Mahal ko ang anak ko. Hindi mo siya pwedeng saktan ulit. Nanginginig na sabi ni Cassandra. Tumayo si Isay at hinawakan ang balikat ng kaibigan. Cass, tama si Miguel. Mas mapapabuti kay Cedric kung madadala siya sa kilalang ospital at magaling na doktor. Unahin na muna natin ang kalagayan ni Cedric. Hayaan mo kung itama ang pagkakamali ko. Alam ko, galit ka kahit hindi mo ko mapatawad agad. Pero ang anak natin, hindi ko siya hayaang magdusa pa. Napaiyak naman ang tuluyan si Cassandra habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na kahit may dinaramdam na sakit ay mababakas sa mata nito ang kasiyahan na makita ang daddy nito. Hindi nag-aksaya ng oras si Miguel. Ilang oras lang matapos ang muling pagkikita nila ni Cassandra ay nasa biyahe na sila patungong Maynila. Sakay ng private van kasama sina Cassandra, Cedric at si Isay. Tahimik si Cassandra buong biyahe. Nakayakap kay Cedric na mahina ang paghinga. Paminsan-minsan ay tinitingnan siya ni Miguel sa rearview mirror. Ngunit lagi itong umiiwas ng tingin. Ramdam niya ang lamig, ang takot at ang tensyon sa kanilang dalawa. Pagdating nila sa isa sa pinakamalaking ospital sa Manila, mabilis silang sinalubong ng medical team. May nakaabang ng cardiologist na personal pang tinawagan ni Miguel. Mr. Alcantara, ready na po ang room at ang facilities para sa bata. Sabi ng doktor. Agad kinuha ng nurse si Cedric mula kay Cassandra. Napasinghap naman si Cassandra at muntik nang mapaiyak, ngunit hinawakan siya ni Isay. Best, kaya mo to. Bulong nito. Napatingin si Miguel sa ina at anak. Mas lalo siyang nasakta na makita ang panghihina ni Cedric habang kinakalong ng nurse. Dok, please, gawin niyo po lahat. Nanginginig ang boses niya. Gagawin namin ang best namin, sir. Habang inililipat si Cedric, hindi napigilan ni Cassandra ang pagluha. Hindi niya alintana kung makita iyon ni Miguel. Wala siyang pakialam. Ang mahalaga,
ay mabuhay ang anak niya. Habang nasa observation room pa si Cedric, tumawag si Miguel sa mansyon. Nanginginig ang kamay niya habang nagdadayal. Hindi niya alam paano sasabihin sa kanyang lolo at lola na may anak siya na itinago niya. "Hello?" Sagot ng matigas pero pamilyar na boses ni Don Andres Alcantara. "Lolo, si Miguel to." "Miguel, may problema ba?" Huminga ng malalim si Miguel. "Lolo, kailangan niyo pong malaman. May anak po ako." Saglit na katahimikan ang namayani. "Anong sinabi mo?" Tanong ng matigas na boses ng kanyang lolo. "At may sakit siya, lo. Nasa ospital kami ngayon. Congenital heart problem." Nadinig niya ang mahinang buntong hininga ng kanyang lola Minerva sa background. "Apo, bakit ngayon mo lang sinabi?" "Hindi ko rin alam, lola, na may sakit siya. Ngayon ko lang nalaman. Kasalanan ko, lahat." Umiiyak na saad ng binata. "Miguel, ipapadala natin ang lahat ng kailangan ng apo ko. At darating kami ngayon din." Nagulat si Miguel. "Huwag mo kaming pigilan. Apo namin yan." Ilang oras ang lumipas, nag-aalalang dumating sina Don Andres at Doña Minerva. Sa pintuan pa lang ng pediatric unit, nakita ng dalawa si Cassandra na nakaupo, namumutla, hawak-hawak ang rosaryong pinahiram ni Isay. Hindi niya alam kung paano tatayo o paano batiin ang mga ito. Lumapit si Doña Minerva at marahang hinawakan ang kamay ni Cassandra. "Iha, salamat sa pag-aalaga sa apo namin." Napaluha si Cassandra, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat na naramdaman niya nang marinig ang salitang apo. Si Don Andres naman ay lumapit kay Miguel at mariing hinawakan ang balikat nito. "Miguel, ipaliwanag mo sa akin ang lahat ng to. Ayusin mo to. Hindi natin hahayaan na magdusa ang bata. Hindi ko hahayaang baulit ang mga pagkukulang ng nakaraan." Tumango si Miguel, luhaan. "Opo, lolo. Aayusin ko lahat." Nang payagan ng dalawang bisita, sabay-sabay silang pumasok. Si Miguel, sina Don Andres at Doña Minerva. Nakita nila ang maliit na batang nakakabit sa oxygen support. Mahina ang paghinga. Hindi nakapagsalita ang dalawang matanda. Tumulo ang luha ni Minerva. Si Don Andres naman, na halos hindi umiiyak ay napayuko. "Ang liit niya at kamukhang kamukha ni Miguel." Bulong ng matandang lalaki. Basag ang boses. "At ang laki ng pagkukulang namin sa apo ko." Tumayo si Miguel sa tabi ng anak at hinawakan ng maliit nitong kamay. "Cedric, nandito na si Daddy. Pangako, magiging okay din ang lahat, anak." Napaluhod siya sa pasasalamat habang yakap ni Isay ang kaibigan. Si Miguel naman ay halos hindi makahinga sa ginawa. Ilang araw na puro takot, pagsisisi at galit ang nadarama ng dibdib niya. Kaya nang marinig niya ang salitang successful, parang unti-unting lumuwag ang puso niya. Nasa family consultation room sila nang bigla na lang nagsalita si Don Andres, ang pinuno ng kanilang angkan at kinatatakutan sa buong negosyo. Ang malamig nitong boses ay pumunit sa katahimikan. "Ngayon ko lang nalaman na may apo pala ako, Miguel." Mariin itong sabi habang nakatitig kay Miguel. "At ang mas masakit dyan, hinayaan mo lumaki siyang nagdurusa habang ikaw ay nagpapakasarap sa komportableng buhay." Napayuko si Miguel. Nanginginig ang mga kamao. "Lo, hindi ko alam na may sakit si Cedric. Hindi yun ang punto." Buliyaw ng matanda, dahilan para mapalingon si Cassandra at mapahawak sa puso sa gulat. Lumapit si Don Andres sa apo niyang lalaki. "Miguel Alcantara, you disappointed me. Hindi ko inakala na ganito kababang tingin mo sa responsibilidad bilang isang ama." Napakagatlabi si Miguel. "Lo, nagkamali ako pero babawi ako ngayon." "Ngayon? Kung hindi pa kayo nagkita muli, hindi mo malalaman na may anak ka?
Paano kung namatay ang bata? Ano? Paano mo haharapin ang sarili mo? Umiwas ng tingin si Miguel. Hawak-hawak ang gilid ng mesa na parabang yun na lang ang nagpapatatag sa kanya. Si Cassandra ng sandaling yon ay hindi alam ang gagawin. Hindi niya sinasadyang mapatingin kay Don Andres nang sadyang maglakad ito papunta sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Cassandra kay Isay. Cassandra, iha. Humihingi ako ng tawad sa iyo sa ginawa ni Miguel. Hindi ka dapat iniwan noon. Hindi dapat nangyari ang lahat ng to. Napayuko si Cassandra. Nangingilid ang luha. Ako naman po, hindi ko rin po alam kung tama na umalis ako noon. Pero wala na po kasi akong lakas harapin pa siya. Lalo na nang hindi niya tinanggap ang bata. Hinampas ni Don Andres ang mesa. Anak niya yon, dugo niya, pangalang Alcantara. Hindi siya dapat nagsalita ng ganun sa'yo. Kitang-kita ang pagsinghap ni Miguel. Muling tinamaan ng alaala ng kasalanan niya. Tumayo ng diretso si Don Andres. Miguel, Cassandra. Sabay na napatingin ang dalawa. Ngayong may anak kayo, at lalo na ngayong butik na kaming mawala ng apo. Gusto kong maayos ang lahat. Nagkatinginan sina Miguel at Cassandra. Parehong nakaramdam ng kakaiba at hindi pa handang harapin ang ideyang susunod na sasabihin. Magpakasal kayo sa lalong madaling panahon. Yun ang paraan para makabawi kayo sa anak ninyo. Seryosong saad ng Don, wala na sa isip niya ang tungkol sa mana, kundi para sa ikakaayos ng kanyang apo na si Miguel at pagharap nito sa responsibilidad. Napatayo si Cassandra sa gulat. Po! Halos pasigaw niya. Lolo. Bulong ni Miguel. Hindi rin makagalaw, pero sa puso niya, ayun na ang nais niya, ang magpakasal kay Cassandra at mapunan ang lahat ng pagkukulang niya. Ngayon ay handa na siyang harapin ang responsibilidad. Lalo na't mahal pa din niya si Cassandra at ayaw na niyang mapahiwalay sa kanyang anak. Nilapitan sila ng matanda. Matatag ang tingin. Hindi dahil sa tradisyon lang, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil kailangan ng bata ang buong pamilya niya, lalo na sa pinagdadaanan niya ngayon. Handa na ako, Lolo. Pakakasalan ko si Cassandra. Seryoso na saad ni Miguel na ikinagulat ni Cassandra. Biglang kumatok ang nurse. Pwede na pong makita ang bata, pero sandali lang muna. Sabay-sabay silang pumasok. Nang makita ni Cassandra ang anak na may tuyong oxygen mask at nakatulog, agad siyang napaiyak. Ngunit nang bahagyang idinilit ng bata ang mata at nang makita sina Cassandra at Miguel, mahinang bumulong si Cedric. Mami, Daddy, dito lang kayo ah. Sama-sama tayo. Para bang tumigil ang mundo niya. Si Cassandra ay napakagatlabi, hindi alam ang sasabihin. Si Miguel ay napaupo at biglang naluha. Cedric anak, oo, hindi kita iiwan. Sa likod nila, tumango si Don Andres. Yan ang dahilan kung bakit kailangan kayong magkasama. At doon nagsimula ang desisyong babago sa buhay ng lahat. Isang desisyong hindi nila hinihingi, pero hinihingi ng puso ng bata. Isang linggo matapos ang matagumpay na operasyon ni Cedric, unti-unti na itong lumalakas. Nawala ang sobrang pamumutla at unti-unti nang bumabalik ang sigla sa mga mata ng bata. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi makapagdesisyon agad si Cassandra. Ang makitang mas gumagaan ang paghinga ng anak ay parang mismong katahimikan ang pumikit sa puso niya. Habang nakaupo si Cassandra sa hospital garden, lumapit sa kanya si Don Andres. Iha, hindi ko hinihingi ang puso mo agad, pero hinihiling ko na pag-isipan mo ang kinabukasan ni Cedric. Napayuko si Cassandra. Don Andres, galit pa po ako kay Miguel. Hindi ko po alam kung kaya ko siyang makasama araw-araw. I understand, pero hindi mo kailangan mahalin agad at mapatawad ang apo ko. Ang hinihiling ko lang, bigyan niyo ng buong pamilya si Cedric at hayaan mong panindigan ni Miguel ang ginawa niya. Hindi siya makasagot. Natigil lamang ang pag-iisip niya nang lumapit si Cedric.
Naka-wheelchair at may hawak na stuffed toy na bigay ni Miguel. Mommy, Daddy, uuwi na ba tayo sa iisang bahay? Mabilis siyang napatitig sa anak. Ang sunod na salita ng bata ang tuluyang kumalas sa tibay ng puso niya. Gusto ko, sama-sama po tayo lagi. Parang may puwersang pumiga sa puso ni Cassandra. Hindi para kay Miguel, hindi para sa pamilya nito, kundi para sa anak niya. Kaya nang tanungin siyang muli ng Don, Cassandra, papayag ka ba? Mahina man ang boses niya, ngunit malinaw pa rin. Opo, Don Andres, payag na ako. Para sa iyo to, anak. Alam ni Cassandra na galit pa din siya kay Miguel, pero hindi niya maitatanggi sa puso niya na walang lalaki siyang minahal kundi ito lamang. Sapat na din na dahilan yon para pakasalan niya ang binata. Araw ng paglabas ni Cedric sa ospital, naroon sina Miguel, Don Andres at Doña Minerva, Isay at ilang mga tauhan. Habang kinakalong ni Cassandra ang anak, may sinabi si Don Andres. Pagaling ka, apo, at paghanda ka na. May kakasal na ang mami at daddy mo. Sumigla naman ang bata. Talaga po, Grandpa? Yay! Magkakasama na tayo lagi. Mabubuo na po kami. Salamat po, Papa Lord, dahil tinupad niyo ang matagal ko ng dasal. Masaya na saad ng bata. Napaiyak naman si Cassandra sa nakikitang kasiyahan ng kanyang anak. Bata pa lang si Cedric, pero napakatalino ng kanyang anak. Makalipas ang ilang buwan, sa isang simpleng seremonya itinakda ang araw ng kasal ni Miguel at Cassandra. Suot ni Cassandra ang simpleng puting bestida. Si Miguel naman ay naka-formal suit, pero ang muka halatang kinakabahan at makikita ang kasiyahan. Pagdating sa altar, hindi makatingin sa Cassandra kay Miguel. Si Miguel naman ay halos hindi makagalaw. Takot hawakan ng kamay ng babaeng nasaktan niya ng sobra. Nang sinabi ni Cassandra ang I do, ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Hindi iyon pangako ng pag-ibig, kundi pangako ng pagiging magulang at pag-aaruga sa kanilang anak. Nang sila'y ideklarang mag-asawa, marahan siyang hinalikan ni Miguel at nagyakap sila ay labis ang tuwa ng anak nila. Kasama ni Cassandra at Cedric ang pamilya Alcantara sa malaking mansyon. Si Cassandra ay naiilang, tahimik at palaging may distansya kay Miguel. Sa unang gabi, lumapit si Miguel habang nasa gilid ng kama si Cassandra. Minamasahe ang likod ng anak. Cas, salamat dahil pumayag ka magpakasal tayo. Hindi tumingin si Cassandra. Ginawa ko to para kay Cedric. Tanggap ko. Pero gagawin ko ang lahat para mapatawad mo pa rin ako. Bahagyang tumingin si Cassandra. Malamig ang mata. Huwag ka munang mag-expect, Miguel. Hanggang hindi ko nakakalimutan ang mga sinabi mo noon. Hindi ako basta magiging asawa mo. Pero magulang tayo. Yun ang uunahin ko. Tumango si Miguel kahit ramdam ang sakit. Anumang oras, kahit gaano katagal, hihintayin ko. Sa gilid nila, mahimbing nang natutulog si Cedric. Walang kaalam-alam sa bigat ng mundong unti-unting tinatahak ng kanyang mga magulang. Mabilis na lumipas ang buwan ng pagsasama nila sa iisang bubong. Tahimik ang bahay ng mga Alcantara, pero bawat araw ay puno ng pagbabago. Lalo na kay Miguel, na tila ibang tao na kumpara sa lalaking iniwan ni Cassandra. 3 taon na ang nakalipas. Maagang nagigising si Miguel kahit pagod mula sa trabaho. Tatayo siya, pupunta sa playroom at bubungad sa anak. Good morning, champ. Good morning, Daddy. Laro po tayo. Magaan ang ngiti ni Cedric habang humahagikik. At kahit na may 3 meeting si Miguel bago magtanghali, luluhod siya sa sahig, magpapagulong ng kotse o magtatayo ng mini racetrack. Napapatingin lang si Cassandra mula sa pinto. Tahimik na pinagmamasdan ng dalawa. Hindi niya gustong mapalapit ulit sa lalaki. Pero hindi niya rin kayang isnabi ng katotohanan. Ginagawa nito ang lahat para maging isang mabuting ama. Tuwing weekend, ipinapasyal ni Miguel si Cedric. Cas, pwede ba kami lumabas ng anak natin? Maingat niyang tanong minsan. Basta't kasama ako.
Malamig na sagot ng babae. At pumunta sila sa pinakamalaking mall sa Maynila. Pagpasok pa lang, tumakbo agad si Cedric papunta sa carousel. "Ride tayo, Mami, Daddy!" Hindi napigilan ni Cassandra ang ngiti. "Anak, marunong ka na talagang mamili, ha?" Tumawa si Miguel. "Saka, hindi mo rin maipagkakailakas. Gusto mong sumakay?" "Hindi, sagot niya, pero namula. Kinuha ni Miguel ang kamay ng anak at sumakay silang tatlo. Si Miguel nasa likod nila. Hawak-hawak si Cedric para hindi matumba, habang nasa harapan naman si Cassandra. At habang umiikot ang carousel, nakita niyang nagliwanag ang mukha ng anak. Parang walang sakit na pinagdaanan, walang iniisip, walang lungkot. At doon, kahit sandali lang, lumuwag ang puso ni Cassandra. Pagkatapos ng ride, nag-shopping pa sila. Si Miguel, kahit pigilan ng babae ay bumibili pa rin. "Daddy, gusto ko po to," sabi ni Cedric habang hawak ang robot. "Sige, kuha ka lang, anak," sagot ni Miguel. "Miguel, sobra na. Hindi natin kailangan..." Singhal ni Cassandra. "Okay lang, Cassandra. Kulang pa lahat ng to sa lahat ng pagkukulang ko sa anak natin." Mahina pero tapat niyang sagot. Tumigil si Cassandra. Hindi niya iyon gustong marinig. Hindi siya handa. Pero nang makita niyang yakap-yakap ni Cedric ang robot at umiikot sa saya, nawalan siya ng lakas para magalit. Habang kumakain sila sa restaurant, nakikipagkwentuhan si Miguel kay Cedric nang walang tigil. "Dad, kapag malakas na ako, pwede tayo magbike?" "Oo naman, bibilhan kita ng pinakamagandang bike." Napahawak si Cassandra sa dibdib ng anak. "Basta wag kang magpapagod, anak, ha?" Lumapit si Miguel, bahagyang yumuko para tumingin sa kanya. "Cass, hindi ko pababayaan si Cedric." Nag-iwas siya ng tingin. "Hindi ko sinabi yon, pero alam kong yun ang iniisip mo. At tama ka. Kaya ngayon, ayokong may kulang ulit." Tumingin si Cassandra sa mata niya. At sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang dati niyang takot. Ang nakita niya ay pagsisisi at pagnanais na ayusin ang lahat. Pero bago pa man siya makasagot, sumingit si Cedric. "Ma'am, Dad, masaya ako kapag kasama ko po kayong dalawa." Napatingin silang mag-asawa sa isa't isa. At doon muling tumubok ang puso ni Cassandra, lalo na para sa isang magulang na nakikita ang anak. Masaya, kumpleto at mahal na mahal sila. Habang tulog si Cedric sa sasakyan, mahina ang boses ni Miguel. "Cass, sana bigyan mo ako ng chance para sa ating dalawa. Mahal pa din kita. At handa akong gawin ang lahat para makabawi sa'yo." Hindi kumibo si Cassandra, pero ang hindi alam ni Miguel, hindi na ganoon katigas ang puso niya. Unti-unti itong lumalambot dahil sa araw-araw na pagpapakitang kaya niyang maging ama at asawa sa kanya. Tahimik ang buong biyahe pag uwi ni Cassandra. Habang hawak ang kamay ni Cedric, hindi niya alam kung bakit bigla siyang niyayan ng anak na mag-mall. At mas lalo siyang nagtaka noong sinalubong pa sila ni Isay. "Best, dito tayo," sabi ni Isay. Pilit na pinipigil ang ngiting kanina pa gustong kumawala. Pag-akyat nila sa rooftop garden, bahagyang dumilim ang paligid. Tatango pa lang sana si Cassandra nang biglang magbukas ang maliliit na ilaw sa paligid. Mga string lights na parang mga bituin na bumababa at nakabitin sa bawat sulok. May mahinang tugtog ng paborito nilang love song. At sa gitna ng hardin ay may mesa, may bulaklak, may kandila. At si Miguel, nakangiti na parang unang gabi nilang nag-date. "Surprise, Cassandra," sabi ni Miguel. Mababa ang boses at puno ng lambing. Napatigil si Cassandra. Para siyang nalusaw sa kinatatayuan niya. "Miguel, ikaw ang may gawa nito?" Saad niya na hindi makapaniwala. Lumapit si Cedric at Isay. Parehong proud ang itsura. "Mami, si Dad po ang nagplano," sabi ni Cedric, halos tumatalon sa saya. "Tama, ako ang taga-decor at taga-kuntsaba,"
Sabay tawa ni Isay. Lumapit naman si Miguel kay Cassandra. Dahan-dahan hinawakan ang magkabilang kamay niya. Mainit, matatag, tulad ng dati. Cassandra, alam kong pagod ka na nitong mga nakaraang araw. Lagi mong inuuna kami. Pinsan, nakakalimutan mo ng sarili mo. Kaya ngayong gabi, ako naman na mag-aalaga sa'yo. Napakagatlabi si Cassandra. Hindi mapigilan ang pag-init ng puso niya. Hindi niya maitatago. Na-miss niya ang ganitong lambing, ang ganitong tingin, ang presensyang kay tagal na niyang hinahanap kahit katabi niya araw-araw. Miguel, sobra naman to. Mahina niyang sagot. Dahil sobrang pagmamahal ko sa'yo. Tugon nito, sabay haplos sa pisngi niya. At doon, sa harap ng mga kumukutitap na ilaw, niyakap siya ni Miguel. Mahigpit, parang sinasabi ng bawat sandali na siya pa rin ang tahanan nito. At kahit nandoon si Cedric at Isay, parang naglaho ang mundo. Silang dalawa lang ang natirang mag-asawa. Mahal kita. Bulong ni Miguel sa tenga niya. Napapikit si Cassandra. Nalusaw sa init ng boses nito. Mahal din kita. Hindi na napigilan na sabihin ni Cassandra. Ayaw na niyang itago ang nadarama niya para sa asawa. Kinilig naman si Cedric at nagtakip ng mata. Kunwari na iilang. Tara dun Cedric, maglaro tayo. Hayaan muna natin sila. Sige po tita Ninang. Masayang saad naman ng bata. Naiwan naman silang dalawa sa gitna ng napakadaming ilaw. Dahan-dahang hinawakan ni Miguel ang bewang niya. Inilapit siya at marahang hinalikan sa labi. Malambing, puno ng pagmamahal. Hindi naman tumanggi si Cassandra at kusa siyang tumugon. Napakasaya ng araw na yon para kay Miguel. Tahimik ang mansyon ng mga Alcantara. Matapos ang masayang araw na makakasama sila, si Cedric ay tulog na. Ang mga maliit na ilaw sa hallway ay nakabukas pa rin. Nagbibigay ng malambot na liwanag sa buong bahay. Si Cassandra ay naglalakad papunta sa kanyang kwarto. Dala ang ilang gamit. Hindi niya alam na sinusundan siya ni Miguel. Cassandra, mahinang bulong nito mula sa likod. Napalingon siya. Ang puso niya ay tumibok ng mas mabilis, lalo na nang hawakan ni Miguel ang kamay niya. Dahan-dahan niyang niyakap si Miguel. Ang init ng katawan niya, ang aroma ng pabango, at ang tibok ng puso ni Miguel sa dibdib niya ay lahat ay nagparamdam ng init kay Cassandra. Love, napakasaya ko dahil okay na ulit tayong dalawa. Bulong ni Miguel, malapit sa tenga niya. Napangiti si Cassandra, ngunit may halong kaba. Miguel, hindi ko pa rin alam kung handa na ako. Pero ang alam ko lang ay, mahal pa din kita. At kita ko na masaya ang anak natin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dahan-dahang hinalikan siya ni Miguel sa noo, sa tungki ng ilong niya at sa labi niya. Napangiti si Cassandra at dahan-dahang tumugon ang halik sa asawa. Cassandra, mahal kita. At ngayon, handa akong ipakita sa iyo. Alam ko na hindi ako perpektong tao, pero gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa iyo at sa anak natin. Napatingin si Cassandra sa mata ni Miguel. Ang init ng gabi, ang katahimikan ng mansyon at ang malambot na halik ay nagparamdam sa kanya ng tapang. Alam ko na nagkamali ka noon, pero kita ko kung paano ka bumabawi sa amin ng anak natin. At sapat na yun para kalimutan natin ang lahat at magsimula ulit tayo ng panibagong buhay. Malambing na saad ni Cassandra na nagpangiti naman sa asawa niya. At sa gabing yon, ipinagkaloob niya muli ang sarili niya sa asawa. Hindi lamang sa katawan, kundi sa puso, sa pagtitiwala at sa pagmamahal. Sa bawat yakap at halik, ramdam nila ang pagbabalik ng dating lambing, ang paghilom ng sugat ng nakaraan at ang simula ng panibagong yugto sa buhay nila. At habang nakayakap sila sa gitna ng malambot na ilaw at malamig na hangin, napangiti si Cassandra sa sarili. Sa wakas, sa ilalim ng parehong bubong, sa piling ng lalaking minahal niya, natagpuan niya ang katahimikan at pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Maagang gumising si Miguel ng umagang yon. Napangiti pa siya nang masilayan sa tabi niya ang nahihimbing pang tulog na asawa.
Dinampian niya ito ng halik sa labi bago lumabas ng kwarto. Pumunta siya sa kusina para ipaghanda ng agahan ng mag-ina niya. Naglagay siya ng mainit na kape, toast, itlog at paboritong pancake ni Cedric. Pagtapos ay bumalik siya sa kwarto. Dahan-dahang ginising si Cassandra. "Love, kain na tayo." Mahinang bulong niya, sabay ngiti. Napalingo naman si Cassandra na tila inaantok pa. "Oh Miguel, ang aga mo naman." "Kasi magandang mood ko ngayon." Biro pa ng asawa. Habang bumababa sila sa dining area, nagising na din si Cedric na sumunod naman sa kanila. "Wow, ang ganda naman ng setup," sabi ni Cassandra, sabay tingin sa table na puno ng pagkain at maliit na bulaklak sa gitna. "Nakikita mo, love? Basta para sa iyo at sa anak natin, kayang-kaya ko mag-effort." Sagot ni Miguel, halatang may kilig sa mata habang tinitingnan ng asawa at anak. Mabilis na nauwi sa kulitan ng kanilang breakfast. Si Cedric ay nagpapatawa. Nagpipilit na ikalat ang syrup sa pancake bago ito kainin. "Dad, tingnan mo!" "Cedric, kumain ka na anak," sabi ni Cassandra, ngunit napatawa na rin siya. Si Miguel ay nakangiti, pinipilit pigilan ang tawa. "Cedric, huwag ganyan, malalagyan mo ng syrup ang damit mo." "Hayaan mo na love, masaya lang si Cedric," sabi ni Cassandra habang iniligpit ang kaunting kalat. Pagkatapos ng kanilang pagkain, nagpatuloy ang bonding sa sala. "Mommy, Daddy, pwede po tayo maglaro pa bago pumasok sa school?" Tanong ni Cedric sabay ngiti. "Of course anak," sagot ni Miguel sabay yakap sa kanya. Matagal nang inihanda ni Don Andres ang espesyal na gabi. Ang kanyang opisyal na pagpapasa ng CEO position ng kanilang malaking kumpanya kay Miguel Alcantara. Ngunit hindi lang ito basta corporate event. Plano rin niya na sa harap ng mga kasosyo at miyembro ng board, ipakilala ni Miguel ang kanyang asawa at anak. Isang hakbang na magpapatibay sa pamilya at negosyo. Habang abala ang staff sa malaking ballroom ng Alcantara Tower, pinagmamasdan ni Cassandra ang mga dekorasyon. Malaki, elegante, at kumikislap sa chandelier ang bawat detalye. Nakapula at ginto ang tema. Classy, ngunit palambot sa paningin. "Cassandra, huwag kang kinakabahan," sabi ni Miguel, dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. "Di ko alam kung tama to, maraming tao," sagot ni Cassandra, halatang kinakabahan sa dami ng mata na baka tumutok sa kanya. "Alam kong kaya natin to. Basta nandito tayo para kay Cedric at sa pamilya natin," sagot ni Miguel, malumanay ngunit puno ng kumpiyansa. Si Cedric, excited, ay nakasuot ng maliit na tuxedo. "Ma'am, Dad, tatawa ang lahat kapag nakita tayo na ganito." Ngumiti si Cassandra. Hindi na niya mapigilang mapangiti sa innocence ng anak. Isa-isa na pumasok ang mga bisita, mga kasosyo sa negosyo, matataas na opisyal at kaibigan ng pamilya. Ang ilan ay may mga bulong at tingin kay Miguel. Ang ilan ay curiosity kung sino ang misteryosong babae sa tabi niya. Pumasok si Don Andres, elegante at matatag, kasama si Doña Minerva. Tahimik ang ballroom at lahat ay nakatingin habang binibigkas niya ang opening speech. "Mga kaibigan, kasosyo at pamilya, ngayong gabi, ipinapasa ko sa aking apo na si Miguel Alcantara ang posisyon bilang CEO ng kumpanya. Ngunit higit pa riyan, gusto ko ring ipakilala sa inyo ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang asawa at anak." Biglang humarap si Miguel sa harap ng entablado. Hawak ang kamay ni Cassandra. Si Cedric naman ay nakatayo sa tabi nila, ngumiti at bahagyang kinikilig sa mata ng mga bisita. "Ladies and gentlemen, ito ang aking pamilya. Si Cassandra, ang aking asawa, at si Cedric, ang aking anak. Sila ang inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko. At ngayon bilang bagong CEO, ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat para sa kumpanya. Pinapangako ko na mas pag-iigihan ko ang aking trabaho para mas mapalawak pa ang kumpanya. Lalo na kasama ko ang aking inspirasyon, ang aking pamilya."
Tahimik ang ballroom sa unang sandali. Ang ilan ay napatingin kay Cassandra. Halatang namangha sa ganda at dignidad nito. Habang ang iba naman ay napangiti sa simpleng katapatan ng pamilya ni Miguel. Tumayo si Don Andres sa tabi nila at ngumiti. Ngayon, hindi lamang negosyo ang pinapalakad natin, kundi pamilya. At dahil dito, alam kong magiging maayos ang lahat. Maraming bisita ang nagpalakpak at bumati kay Cassandra at Cedric. May ilan pang nagbulong kay Miguel. Wow! Congratulations, Miguel! May asawa at anak na pala siya. Na nagdulot ng bahagyang kilig at pride sa kanya. Nang mapailing ang kamera sa kanila, napangiti si Cassandra kay Miguel. Salamat, Miguel, sa pagpapakita ng buong mundo na pamilya tayo. Mahina niyang sabi. Salamat din sa iyo, Cass, sa pagtitiwala at pagbibigay ng pangalawang chance para sa akin at sa pagiging katuwang ko sa buhay. Sagot ni Miguel. Si Cedric naman ay tumalon sa kagalakan, sabay halik sa pisngi ni Miguel. Daddy, congrats po! Thank you, anak. Balang araw, ikaw ang ipapalit sa akin. Talaga po, Daddy? Yay! Pangako po, magiging kagaya niyo ako, Dad. Magiging magaling din ako sa business. Napangiti naman si Cassandra sa napakabibo ng kanyang anak. Habang nagtatapos ang programa, nakatayo silang tatlo sa balkonahe ng ballroom. Tanaw ang skyline ng lungsod. Dahan-dahang hinalikan ni Miguel ang kamay ni Cassandra. Cass, kahit gaano kakomplikado ang mundo sa labas, sa loob ng pamilyang to, ikaw at si Cedric lang ang mahalaga. Tumango si Cassandra. At sa unang pagkakataon sa gabi, ramdam niya ang katiwasayan at seguridad sa piling ng asawa at anak. At doon, sa harap ng lahat, kasosyo, kaibigan at pamilya, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Miguel bilang CEO, ama at asawa. 5 taon na ang lumipas. Malaki na ang pagbabago sa buhay ng pamilya Alcantara. Ang kumpanya ni Miguel ay mas naging matagumpay. Pinagsikapan nilang dalawa ni Cassandra ang kanilang negosyo at pamilya. Sa bawat hamon ng buhay, magkasama silang humaharap na may pagmamahal at respeto sa isa't isa. Si Cedric ay lumaki na, matalino at maalalahanin. Palaging handang tulungan ang kanyang nakababatang kapatid. Sa wakas, nabiyayaan din sila ng pangalawang anak. Isang magandang batang babae na pinangalanan nilang Celine. Masayang masaya ang buong pamilya sa bagong miyembro at hindi matatawaran ang pagmamahalan na ibinuhos nila sa isa't isa. Isang araw, nagtipon ang buong pamilya sa hardin ng kanilang mansyon. Si Cedric ay nakamasid sa nakababatang kapatid. Si Celine ay natutong tumatakbo sa paligid. At si Cassandra ay nakangiti habang hawak ang kamay ni Miguel. Alam mo, Miguel, ang dami nating pinagdaanan. Pero ngayon, kumpleto na ang pamilya natin. Hindi ko na akalain na magiging ganito tayo kasaya. Ngumiti si Miguel. Hinawakan ang kamay niya ng mahigpit. Cassandra, alam mo, lahat ng pinagdaanan natin, lahat ng hirap, lahat ng pagkukulang, lahat yun na nagdala sa atin sa araw na to. At ngayon, kasamang mga anak natin, ramdam ko, kumpleto na talaga tayo. Napangiti si Cassandra. Napalingon kay Miguel at dahan-dahang niyakap siya nito. Salamat, Miguel, sa lahat. Salamat din sa iyo, love, sa pagtitiis, sa pagmamahal at sa pagbibigay ng pamilya natin. Sagot ni Miguel, sabay halik sa noo niya. At doon, sa harap ng kanilang bahay, sa ilalim ng maliwanag na araw, ramdam nila ang buong pagmamahalan at pagkakabuo ng kanilang pamilya. Hindi na sila tinatabla ng nakaraan dahil natutunan nilang magpatawad, magmahal at magsakripisyo para sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa pamilya, pag-asa at panibagong simula. At sa ganitong paraan, nagwakas ang kwento nila Miguel, Cassandra at ng kanilang mga anak. Buo, masaya at puno ng pagmamahal. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga love story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.